Sa isang mundong winasak ng kaguluhan at takot, may isang ama na patuloy na lalaban para sa tanging taong mahalaga sa kanya, ang kanyang anak. Gagawin niya ang lahat, kahit imposible, para protektahan ang natatangi niyang kayamanan. Sa kanayunan ng Timog Korea, isang tagapag-alaga ng tigre at dating mananayaw na nagngangalang Yoong, ang bumalik mula sa trabaho at nagdala ng pagkain para sa kanyang anak na si Sue. Ang problema lang ay naging zombie na ang batang babae matapos mahawa ng isang pathogen na kumalat sa buong bansa. Ilang buwan na ang nakalilipas, si Sue ay isang normal na teenager, at tulad ng kanyang ama, mahilig din siyang sumayaw. Sa kanyang kaarawan, naghanda si Yoong ng espesyal na tanghalian at sinabihan ang kanyang anak na kunin ang kanyang regalo sa sofa, mga bagong headphone, at mga discount coupon para sa amusement park. Ngunit kalaunan, nakita niya ang ilang kapitbahay na kakaiba ang kilos sa labas. Sa una, mukhang sumasayaw ng waltz ang dalawa, ngunit biglang inatake ng babae ang kanyang asawa at nilamon ang leeg nito. Dahil sa takot, nagtago sina Yoong at Sue sa likod ng sofa, ngunit sumugod ang babae patungo sa bahay at sinubukan pumasok, at hinuuntog ang kanyang ulo sa bintana. Sa matinding pagsisikap, nagawa ng babae na mabasag ang salamin, ngunit natumba siya sa sahig ng sala. Itinulak ni Yoong ang sofa, at naipit ang babae sa dingding. Pagkatapos, nakita nila ang balita sa internet tungkol sa pagsiklab ng mga zombie. Nagpa siya ang dalawa na tumakas ng bahay at hanapin ang mga pulis. Ngunit pagkalabas nila ng bahay, nadatnan nila ang kalye na puno ng mga zombie. Ang mas malala pa, hindi gumagana ang mga telepono, kaya naisip ni Yoong na bumalik sa Yubang, ang kanyang bayan at sumilong sa bahay ng kanyang ina na si Mrs. Kim. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang malampasan ang mga zombie, ngunit nang makita ang dalawa, ay nagsimulang lumapit ang mga ito at handang lamunin sila. Sinubukan ni Yoong na mag-isip ng paraan upang makatakas, hanggang sa simulan gayahin ni Sue ang mga walang buhay, sumisigaw at pumipilipit tulad nila. Dahil sa husay ng kanyang anak, nagawa ng batang babae na malinlang ang mga zombie, at nagpasya na rin siyang gawin ito. Gayunpaman, nadala ang dalawa sa kanilang pagpapanggap, at hindi nagtagal ay napagtanto ng mga zombie ang buong kalokohan. Ang natitira na lang ay makatakas ang mag-ama, ngunit natisod si Sue sa sahig, at isang matandang zombie ang lumapit sa kanya. Upang mailigtas ang bata, tumayo si Yoong sa harap ng kanyang anak at iniunat ang kanyang braso, tinanggap ang kagat. Mabuti na lang at nakasuot ng pustiso ang matandang babae, at hindi nahawaan si Yoong, ngunit patuloy na lumalapit ang mga zombie. Ang tanging paraan para makatakas ay sa pamamagitan ng sasakyan, at sinabihan ni Yoong si Sue na maghintay sa parking lot habang lalabas siya para kumuha ng kotse. Gamit ang mga traffic sign, nagawa niyang makatakas sa mga zombie nang hindi nakagat at sumakay sa isa sa mga kotse. Pagkatapos ay pinuntahan ni Yoong ang kanyang anak, at mabilis na pinatakbo ng dalawa sa kalsada. Nang makalayo na sila, ipinagdiwang ni Yoong ang kanilang pagtakas, ngunit napansin niya na hindi maganda ang pakiramdam ni Sue, at isiniwalat nito na nakagat siya ng isang batang nahawaan. Sa kasamaang palad, mabilis na kumalat ang pathogen, at nang maging zombie si Sue, inatake niya ang kanyang ama. Pinoprotektahan ni Yoong ang kanyang sarili, ngunit nawalan siya ng kontrol sa kotse, na bumangga sa isang pader. Kahit na malakas ang impact, inatake muli ni Sue ang kanyang ama, ngunit nagawa nitong itago ang mukha niya sa hood ng kanyang coat. Di nagtagal, hinawakan ni Yoong ang bata gamit ang seatbelt, ngunit lumaban ang bata at nauntog ang ulo nito sa dashboard, kaya nawalan siya ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Yoong sa bahay ng kanyang ina, ngunit hindi pa ito nakakabalik mula sa lungsod, kaya iniwan niya ang kanyang anak na nakakulong sa sala. Pagbalik ni Mrs. Kim, hiniling niya sa kanyang ina na wag munang pumasok, dahil may sakit si Sue, ngunit pumasok pa rin ito dahil sabik na siyang makita ang kanyang apo. Dahil hindi alam ni Mrs. Kim ang pagsiklab ng mga zombie, nakita niyang magulo ang sala at nakita niya si Sue na mukhang hindi pala kaibigan. Nagalit ito at inutusan ang kanyang apo na maglinis, ngunit wala ng kontrol ang bata sa kanyang mga kilos at lumapit sa kanyang lola. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang matandang babae ay lumabas na isang martial artist, at gamit ang kanyang tungkod, napatumba niya ang zombie sa isang atake lamang. Pagkatapos nito, ikinwento ni Yoong ang lahat ng nangyari at ipinakita sa kanya ang isang ulat sa TV na may kinalaman sa gobyerno tungkol sa pagsiklab ng zombie. Bilang hakbang sa kaligtasan, hiniling ng mga awtoridad na lumayo ang populasyon sa sinumang nahawaan. Bukod pa rito, sinumang magtatangkang magtago ng zombie sa kanilang tahanan ay ituturing na kriminal at tatanggap ng matinding parusa mula sa hukbong Koreano. Sa kabila nito, hindi balak ni Yoong na iwanan ang kanyang anak na babae, at kinabukasan, dinala niya ang batang babae sa ospital upang humingi ng tulong. Gayunpaman,
Pagdating niya roon, nakakita siya ng isang grupo na nakapalibot sa isang nasugatan na nurse na inatake ng isang batang zombie. Sinubukan ng ina na ipaliwanag na pumunta siya upang magpagamot para sa kanyang anak, ngunit lumitaw ang isang grupo ng mga armadong sundalo. Hiniling ng babae sa kanila na wag atakihin ang kanyang anak, ngunit kinagat ng binata ang kanyang sariling ina, na napilitan ang mga sundalo na patayin silang dalawa. Nang makitang walang paraan upang humingi ng tulong, ibinalik ni Yoong si Sue at nagpasyang wakasan ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos ay itinali niya ito sa isang puno, kumuha ng pala, at naghanda upang tapusin ang kanyang anak, ngunit sa huling segundo, nag-atubili siya. Nagpasya ang kanyang ina na gawin ito, ngunit pinigilan siya ni Yoong, at nagsimulang magtalo ang dalawa kung saan sinamantala ni Sue ang pagkakataong makawala mula sa puno. Di nagtagal, tumakbo siya palabas ng pinto, hinabol siya ni Yoong at Mrs. Kim bago pa siya makahawa ng iba. Matapos ang mahabang paghahanap, hindi nila siya matagpuan kahit saan, ngunit naniniwala si Yoong na ang batang babae ay napunta sa isang espesyal na lugar. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang lumang bahay malapit sa daungan, kung saan dating naglalaro si Sue kasama ang kanyang lola noong bata pa ito. Nang makita ang kanyang anak na babae roon, naghinala si Yoong na kahit na nahawaan ito, natatandaan pa rin ng batang babae ang kanyang mga alaala ng nakaraan. Upang masubukan ito, binuksan niya ang kanyang cellphone at pinatugtog ang paboritong kanta ni Sue, at nang marinig ang kanta, nagsimula itong sumayaw sa ritmo. Pagkatapos nito, iniuwi siya ni Yoong at Mrs. Kim at nagsimulang magsaliksik patungkol sa pathogen. Ayon sa mga siyentipiko, may posibilidad na mawala ang lakas ng pathogen kung ang mga nahawaan ay makaka-access sa kanilang mga alaala. Nang malaman ito, handa si Yoong na ibalik sa normal ang kanyang anak na babae, ngunit biglang may kumatok sa pinto. Sa kabilang panig ay si Dongbei, ang kanyang kaibigan noong bata pa, na natuwa nang makita siyang muli at humiling na makausap si Sue. Sinubukan siyang pigilan ni Yoong, ngunit pumasok ang lalaki sa bahay at nakaharap ang batang babae na naging zombie. Dahil sa takot, sinubukan ni Dong na ipaalam sa mga awtoridad, ngunit pinigilan siya ni Yoong, na sinasabing balak niyang makahanap ng lunas para sa kanyang anak na babae sa pamamagitan ng pagtulong dito na maalala ang kanyang pagkatao. Kahit na sa tingin niya ay hindi ito magandang ideya, pumayag si Yoong na ilihim ang lahat at nangakong tutulungan ang kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, dinala ng dalawa si Sue sa isang isla, kung saan nagtayo si Yoong ng isang programa sa pagsasanay upang turuan ang batang babae na kontrolin ang kanyang gutom at kumilos ng mas makatao. Sa kabila ng mga kahirapan, nagsimulang magpakita ng mga resulta si Sue, sinusunod ang mga utos ni Yoong at pinipigilan ang kanyang gana sa pamamagitan ng normal na pagkain. Gayunpaman, ang sitwasyon ng mga nahawaan ay lumalala araw-araw, dahil nag-aalok ang gobyerno ng mga gantimpala sa sino mang makahanap ng mga zombie. Dahil dito, ang rate ng impeksyon ay bumaba ng malaki sa paglipas ng panahon, na nag-iiwan kay Sue bilang ang tanging zombie sa buong bansa. Sa isa na namang araw ng pagsasanay, dinalhan ni Yoong ng pagkain si Sue, ngunit sa isang mapanganib na hakbang, iniwan niyang nakalantad ang kanyang braso, dahil gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang anak. Laking gulat niya nang nakontrol ng babae ang sarili at hindi inatake ang kanyang ama, na labis na ikinatuwa ni Yoong. Dahil sa pagunlad na ito, nagpasya siyang turuan ang babae ng mga simpleng salita, at iminungkahi ni Mrs. Kim na isama siya sa paglalakad, dahil kailangan munang masanay si Sue sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Bago iyon, kinakailangang itago ang kanyang maputlang balat at ang mga palatandaan ng impeksyon na kumakalat sa dugo. Pumunta si Yoong sa bayan upang bumili ng mga pangpaganda nang makita niya si Yein, isang guro sa elementarya at ang kanyang dating kinagigiliwan noong kabataan, sa di kalayuan. Nakilala rin niya si Yoong sa loob ng tindahan, at kahit na sinubukan niyang magtago, kinausap siya ni Yein at natuwa siyang makita siyang muli. Inalok pa niya ito ng sasakyan, at habang nasa daan, tinanong siya tungkol sa kanyang buhay kung may asawa na ba siya, at kung nagkaroon na ba siya ng mga anak. Gayunpaman, hiniling ni Yoong sa kanya na ihinto ang sasakyan at lumabas sa gitna ng kalsada, sa takot na malaman nito ang sitwasyon ng kanyang anak. Nalaman ni Dong ang tungkol sa pagkikita ng dalawa at nagpasyang tulungan ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagtawag kay Yein upang magkita sila sa isang restaurant nang hindi niya nalalaman. Kalaunan, kinakausap ni Yoong si Dong at nagulat nang makita muli si Yein. Sinubukan niyang simulan ang isang pag-uusap, sinasabing alam na niya ang tungkol kay Sue at hindi niya alam na may anak na babae si Yoong. Sinabi ni Yein na gusto niya itong makilala, ngunit sumagot si Yoong na ang kanyang anak ay may espesyal na kondisyon at inirerekomenda na manatili siyang nakahiwalay ng ilang sandali. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa iulat sa balita ang pagtatapos ng pagsiklab ng zombie, at nang sa lalong madaling panahon ay makakabalik na sa normal ang bansa. Nang malaman ito,
Labis na natuwa si Yein, dahil nagkikimkim siya ng matinding puot sa mga walang buhay, simula nang maging isang patay ang kanyang kasintahan. Lalo lamang nitong pinatindi ang tensyon sa hapunan, at nagmamadaling umuwi si Yoong, kung saan niya nadatnan si Sue na nanonood ng TV. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang patalastas para sa isang amusement park, na isa sa mga paborito niyang lugar noong bata pa siya. Nagbigay ito ng ideya kay Yoong, at kinabukasan, kinausap niya si Dong at hinihingi ang tulong nito na dalhin ang kanyang anak doon. Naniniwala siyang maaaring ito ay isang magandang pagkakataon para kay Sue na mabawi ang mga alaala nito. Kahit na sa tingin niya ay mapanganib, sumang-ayon si Dong, at sinabi ni Yoong sa kanyang ina ang balita, ngunit nadatnan niya si Miss Kim na kumakain ng hapunan kasama si Yein. Natigilan si Yoong, at lalong lumala ang sitwasyon nang lumabas si Sue ng kwarto at tumungo sa banyo. Sinubukan ni Yein na kausapin ang babae, ngunit tumayo si Yoong sa harap niya at sinabihan ang kanyang anak na bumalik sa kanyang kwarto, sinasabing hindi siya masyadong nakikipag-usap sa mga estranghero. Gayunpaman, mula sa kabilang panig ng pinto, narinig ni Yein ang mabibigat na paghinga ng batang babae, na sinundan ng mga tunog na halos kapareho ng sa isang zombie. Nagsimulang maghinala ang guro sa lahat ng ito, at pagkatapos ay inilabas siya ni Yoong sa bahay, na lalong nagpahinala kay Yein. Lumipas ang isa pang araw, at naghanda si Yoong na dalhin ang kanyang anak na babae sa parke, kung saan magkakaroon ng isang cosplay presentation. Dahil dito, walang makakapansin na nahawaan si Sue, at sinigurado ni Kim na magiging presentable ang batang babae, pinalitan ang kanyang damit at naglagay ng makeup sa kanyang mukha. Ilang minuto ang lumipas, sinalubong ni Dong si Yoong, suot ang kasuotan ng makapangyarihang Thor, ang Diyos ng kulog. Di nagtagal, nakita natin si Sue, at dahil sa husay ng kanyang lola, ngayon ay mukha na siyang isang ganap na normal na babae. Pagkatapos ay tumungo ang tatlo sa parke, habang si Mrs. Kim ay pumunta sa isang pagpupulong ng mga mamamayan. Pagdating doon, inanunsyo ng kinatawan ng bayan na nakatanggap si Yubong ng parangal bilang bayan na malaya sa mga nahawa ang tao sa loob ng mahabang panahon. Kinakabahan si Mrs. Kim na marinig ito, dahil alam niyang itinatago niya ang kanyang apong zombie sa bahay. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na ilihim ito, sinabi ng isa sa mga residente na hindi niya nakitang umalis ng bahay ang apo ni Mrs. Kim at pinaghihinalaan na ito ay nahawaan. Sinubukan itong takpan ni Mrs. Kim, at sinasabing pinapanatili niya ang kanyang apo sa bahay, dahil sa kanyang kalusugan pangkaisipan, ngunit si Yein, na dumalo rin sa pulong ay hindi naniwala. Kasabay nito, tiniyak ni Yoong at Dong na magsaya si Sue, at sinubukan ng ama ng babae na tulungan ang kanyang anak na maalala ang pagpunta nila sa parke ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, walang maalala si Sue, at malapit nang mawalan ng pag-asa si Yoong nang sabihin ni Dong sa kanyang kaibigan na mayroon siyang magandang balita. Tila malapit ng aprubahan ng industriya ng parmasyutiko ang isang lunas para sa pagsiklab ng zombie, at sa lalong madaling panahon, babalik sa normal si Sue. Tuwang-tuwa si Yoong sa balita kaya hindi niya napansin nang tumayo si Sue mula sa bangko at nawala sa parke. Dahil sa desperasyon, hinabol ni Yoong ang kanyang anak na babae, na naakit ng isang pamilyar na amoy at napunta sa isang churros stand. Kumuha ang babae ng isa ng hindi nagbabayad, at hinabol naman ito ng nagtitinda, at natagpuan ni Yoong ang kanyang anak na babae sa gitna ng kabuluhan. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos si Sue at kinuha ang pera para ibayad sa nagtitinda, at sa unang pagkakataon, narinig ni Yoong ang kanyang anak na babae na sinasabi ang salitang churros. Ang sandaling ito ay nagpaiyak kay Yoong sa emosyon, dahil napagtanto niya na unti-unti nang bumabalik sa dati ang kanyang pagkatao. Samantala, umuwi si Mrs. Kim at nakita si Yein na naghihintay sa kanya, sinasabing alam na nito ang buong katotohanan. Nagbanta siyang tatawag sa mga awtoridad para iulat ang nahawang batang babae, ngunit pinigilan siya ni Mrs. Kim, sinasabing si Sue na lang ang natitira kay Yoong. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Sue ay hindi kanyang tunay na anak, kundi kanyang pamangkin. Inampun niya ito matapos mamatay si Hai, ang kanyang kapatid. Ilang taon na ang nakalilipas, noong kanyang kaarawan, iniwan ni Yoong si Sue sa bahay habang lumabas ito upang ipagdiwang ang gabi kasama ang mga kaibigan, kabilang sina Dong at Yein. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagdiriwang, tumawag si Hai, sinabing may dala siyang birthday cake at umaasang makikita niya ito sa bahay kasama ang kanyang anak na babae. Mabilis na iniwan ni Yoong ang kanyang mga kaibigan at umuwi, ngunit naaksidente si Hai sa sasakyan at hindi nakaligtas. Dahil sa labis na pagkakasala, kinuha ni Yoong ang kustodiya ni Sue, habang si Lee, ang kanyang tunay na ama, ay tumakas kasama ang kanyang kerida, dala ang pera ng insurance ng kanyang anak. Di nagtagal matapos marinig ang buong kwento, nakita ni Yein sina Yoong, Sue at Dong na bumalik mula sa parke.
Pagkatapos ay kumuha ang guro ng isang espadang kahoy at nagbanta na papatayin ang babae, dahil alam niyang hindi na normal na tao si Sue. Pagkatapos ay kumilos siya upang atakihan ito, ngunit humakbang si Yoong sa harap niya at tinanggap ang atake, na ikinagalit ni Sue, at sinubukan niyang lumaban. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang ama, na sinasabing hindi niya maaaring atakihan ng ibang tao, at tinulungan siyang mapanatili ang kontrol. Nagulat si Yein, dahil hindi niya maisip na kayang umunawa ng ibang tao ang mga zombie. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang mapanganib ang batang babae at muli niyang sinubukan atakihan, hanggang sa pumasok si Ginang Kim at sinabihan silang tumigil sa pag-aaway, dahil mayroon pa siyang ibang mga problemang kailangang lutasin. Nang nasa loob na ng bahay ang lahat, isiniwalat ni Mrs. Kim na sa pulong ng bayan, pinag-usapan ng kinatawan ang pangangailangan ng paaralan ng mga bagong estudyante. Dahil dito, iginiit niya na ipatala ni Mrs. Kim ang kanyang apo sa high school, at sa gitna ng labis na pag-inom sa pulong, pumayag ang matandang babae. Ngayon, kailangan nilang ihatid si Sue sa paaralan, kung hindi ay personal na darating ang kinatawan para sunduin ang batang babae. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Yoong, at nagpasya si Yein na subukan ang batang babae sa pamamagitan ng pagiging guro niya sa paaralan upang patunayan na hindi kayang tumira ng mga zombie kasama ng mga normal na tao. Gayunpaman, tiwala si Yoong na mapapanatili ni Sue ang kontrol, at kung tama siya, dapat mangako si Yein na ililihim ito. Kinabukasan, inihanda ni Kim si Sue para sa kanyang unang araw sa pasukan, at pagdating sa silid-aralan, ipinakilala ng guro ang batang babae sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng klase, dinala ni Yein ang klase sa field ng paaralan upang magsaya sila sa paglalaro ng basketball. Habang naglalaro, napunta ang bola sa paanan ni Sue, na ibinalik ito sa kanyang mga kaklase, na parang humihiling na makipaglaro sa kanila. Tinanggap ng mga babae at hinamon ng mga batang babae ang bagong dating na maglaro ng basketball sa tulong ng guro. Upang matiyak na walang mangyayari, pumayag si Yein, at nagsimula ang laro. Ngunit sa kalagitnaan ng laro, natakot ang guro na isipin na baka atakihin siya ni Sue, kasama ang kanyang mga estudyante. Dahil dito, nang sinubukan ipasa niya ang bola sa batang babae, inihagis ito ni Yein ng napakalakas at tinamaan si Sue sa gitna ng mukha nito. Nakita ni Yoong ang lahat mula sa malayo at tumakbo upang tulungan ang kanyang anak, na ang mukha ay ganap na nabaluktot dahil sa lakas ng hagis. Pagkatapos ay dinala niya ito kay Dong upang matulungan niyang ayusin ang mukha ni Sue, at pagkatapos ng maraming pagsubok, bumalik sa normal ang mukha ng batang babae. Di nagtagal, lumitaw ang guro, humihingi ng paumanhin sa nangyari, at nagdala pa ng isang supot ng mansanas upang ibigay kay Sue, sa kahilingan ng kanyang mga kaklase. Natuwa si Yoong sa ginawa nito at niyaya si Yein na maghapunan ng magkasama sa restaurant. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat niya na medyo naiinggit siya kay Sue dahil, sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya sinuko ng kanyang ama, hindi tulad ni Yein, na dahil sa takot ay pinatay ang kanyang kasintahan na nahawaan. Dahil dito, pinag-isipan niyang muli ang lahat tungkol sa mga zombie, at nagsimula siyang maniwala na mayroon pa ring pagkatao sa loob ng mga ito. Nagpatuloy ang date, at pansamantala, patuloy na inaalagaan ni Mrs. Kim si Sue nang makatanggap siya ng hindi inaasahang pagbisita mula kay Lee, ang kanyang dating manugang. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, bumalik ang lalaki sa lungsod matapos mapanood ang isang video ng kanyang anak na babae na nakunan sa amusement park. Hindi nagtagal ay napansin ng mga tao ang isang mali sa babae, at nagsimulang mag-viral ang mga video, na nagsasabing nahawaan siya. Dahil dito, pumunta si Lee upang tingnan ang kalagayan ng kanyang anak at balak itong dalhin palayo. Nagalit si Mrs. Kim sa lalaki at itinaboy ito palabas ng bahay gamit ang kanyang tungkod, ngunit madali siyang natalo ni Lee at dinala ang kanyang anak sa kanyang sasakyan, habang nakatali ang mga braso at binti nito. Walang kaalam-alam sa nangyayari, nagpaalam si Yoong kay Yein at tinawagan ang kanyang ina, na siyang nagkwento tungkol sa hindi inaasahang pagbisita ni Lee. Pagkatapos ay hinabol ni Yoong ang lalaki at dumaan sa shortcut sa kakahuyan hanggang sa makita niya ang kotse ng kanyang dating bayaw na mabilis na bumaba sa kalsada. Tumakbo siya papunta sa kanya, ngunit siya ay nadulas hanggang sa siya ay mahulog sa gitna ng kalsada. Patuloy na binilisan ni Lee ang takbo ng kotse habang may kausap sa telepono, ngunit nakatayo si Yoong sa harap ng kalsada at muntik nang masagasaan ni Lee. Nang makilala ang kanyang bayaw, nilapitan siya ng lalaki upang kausapin, ngunit labis na nagalit si Yoong sa kanyang asal at gumanti ng suntok sa mukha ng lalaki. Tinulungan niya si Sue na makawala, ngunit tumayo si Lee at pinalo ito sa likod. Nagsimula ng away ang dalawa, at sinabi ni Yoong na wala siyang karapatang habulin si Sue matapos itong iwan matapos ang pagkamatay ni Hai. Gayunpaman,
inakusahan ng lalaki si Yoong na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pati na rin ang pagpayag na mahawa si Sue. Lalo lamang itong nagdulot ng matinding galit ni Yoong, na muling nagpabagsak sa baliw gamit ang isa pang suntok at sinimulan itong atakihan sa lupa. Sumuko si Lee, sinabing ang layunin niya ay ibigay si Sue sa mga awtoridad at matanggap ang gantimpala, at inalok pa niya ang bahagi ng pera sa kanyang dating bayaw. Nabigla si Yoong sa sinabi ng lalaki at tumanggi, ngunit sa isang sandali ng kapabayaan, kinagat ni Lee ang kanyang kamay at bumagsak siya sa kalsada. Pagkatapos ay sinimulan niyang atakihan si Yoong, ngunit ito ang pumukaw sa galit ni Sue, na tumakbo patungo sa kanyang ama at kinagat ang lalamunan nito. Mabilis na sinabihan ni Yoong ang kanyang anak na huwag gawin iyon, ngunit huli na ang lahat, at ang lalaki ay nagsimulang maapektuhan ng pathogen. Nang maging zombie, inatake niya si Yoong, ngunit sinalubong siya nito ng pamalo, at bumagsak sa lupa dahil sa tinamaan ito sa ulo. Pagkalipas ng ilang oras, inuwi ni Yoong ang kanyang anak at isiniwalat ang lahat ng nangyari sa kanyang ina. Nang makitang ang batang babae ay magiging panganib sa kanyang sarili at sa iba pang mga residente ng lungsod, nagpasya siyang tumakas kasama si Sue upang maghanap ng isang liblib na lugar. Gayunpaman, balak din ni Mrs. Kim na sundan sila, kasama si Meow Meow, at sinimulang iimpake ang kanyang mga dala. Natuwa si Yoong sa naging saloobin ng kanyang ina, ngunit bago sila umalis, hiniling niya kay Mrs. Kim na ihatid ang isang liham na isinulat niya kay Yein. Pumayag si Mrs. Kim, at habang nasa daan, nakita niya ang guro na nag-alok sa kanya ng pagsakay sa kanyang kotse. Habang nasa daan, nagpasya siyang ibigay ang liham kay Yein, ngunit sa mismong sandaling iyon ay maraming truck ng militar ang dumaan sa kalsada, patungo sa lugar kung saan nakatira si Mrs. Kim. Dahil sa takot sa pinakamasamang mangyayari, sinubukan niyang tawagan ang kanyang anak, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Pagkatapos ay binuksan ni Mrs. Kim ang subway at natuklasan na ang mensahe ay isang pamamaalam mula kay Yoong, na sinasabing umalis siyang mag-isa kasama si Sue upang hindi ipagsapalaran ang buhay ng kanyang ina, si Dong at si Yein. Sa malayo, sina Yoong at Sue ay nasa lumang bahay malapit sa daungan, na nagpaplanong tumakas sakay ng bangka. Gayunpaman, ang buong lugar ay nagsimulang mapalibutan ng hukbo ng US, na nagawang mahanap ang batang babae at hiniling na ibigay siya ng kanyang ama. Tumanggi si Yoong, at isinara ang lahat ng pinto. Sinubukan niyang makipag-usap sa mga sundalo, hiniling na iligtas ang buhay ni Sue, ngunit tumanggi ang mga ito at nagbigay ng huling babala bago sumalakay sa lugar. Dahil walang matatakbuhan, kinausap ni Yoong si Sue at hiniling sa kanyang anak na mahawa rin siya, dahil gusto nitong manatili sa tabi nito hanggang sa huli. Niyakap siya ng kanyang ama, at sa kanyang kahilingan, tinanggap ni Sue at kinagat ang leeg nito. Sa wakas, sinalakay ng mga sundalo ang lugar, at walang pag-aalinlangan, itinutok nila ang kanilang mga baril sa dalawa at binaril si Yoong, na tinamaan ito sa dibdib. Pagkatapos ay nang si Sue naman ang babarilin, nang makita niya si Yoong na nakahiga sa lupa, sinabi niya sa harap ng lahat ng sundalo, ang katagang papa. Sinubukan niyang tulungan ang kanyang ama, ngunit malala ang pinsala ni Yoong, at nawalan ito ng malay. Tulad ng isang tao, umiyak si Sue nang makita niyang nawawalan ng buhay ang kanyang ama sa kanyang mga bisig at sumigaw para sa kanya, walang magawa, at pareho silang kinuha ng hukbo. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Sue sa kama ng ospital kung saan niya natagpuan sina Dongbei, Yein, at Mrs. Kim kasama ang mga doktor. Napagtanto ng batang babae na bumalik na siya sa kanyang normal na anyo at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Nang makabangon na si Sue, dinala siya ni Mrs. Kim sa isa pang silid, kung saan nila natagpuan si Yoong na nakahiga sa kama sa isang koma. Ipinaliwanag ni Mrs. Kim na ayon sa mga doktor, nakabuo sila ng lunas para sa pathogen, salamat sa dugo ni Yoong. Pagkatapos ay nabunyag na sa panahon ng kanyang pagsasanay kasama si Sue, si Yoong ay nakagat ng ilang beses, at ang pathogen ay kumalat sa kaunting dami. Dahil dito, ang kanyang katawan ay nakabuo ng mga antibodies, na ginamit upang bumuo ng lunas para kay Sue. Bukod pa rito, ang katawan ni Yoong ay unti-unting gumagaling, ngunit hindi nila mahulaan kung makakabangon pa siya mula sa kanyang coma. Matapos ipaliwanag ang lahat, ibinigay din ni Mrs. Kim kay Sue ang diary ng kanyang ama, na isinulat niya upang subaybayan ang buong proseso ng pagsasanay kasama ang kanyang anak na babae. Ang lahat ng ito ay nagpakilos kay Sue, at lumapit siya sa kama ni Yoong, hinihiling na gumising ito. Habang hinihintay ang araw na iyon, ipinagpatuloy ni Sue ang kanyang buhay kasama ang kanyang lola at nag-enroll sa paaralan, kung saan sumali siya sa isang dance group at nagtanghal kasabay ng tunog ng kanyang paboritong kanta. Nanood ang kanyang lola ng palabas kasama sina Dong at Yein, na nag-record ng lahat sa kanyang cellphone camera para ipakita kay Yoong.
Pagkatapos ng pagtatanghal, bumalik si Yein sa ospital at pinatugtog ang video sa tabi ni Yoong, na nananatiling walang malay sa kanyang kama. Gayunpaman, nang marinig ang paboritong kanta ni Sue, nagsimulang gumalaw ang daliri ni Yoong kasabay ng ritmo. Matapos masaksihan ang pagsisikap ng isang ama na iligtas ang kanyang anak na babae, umaasa ang mga taga-bayan, lalo na si Yein, nagigising si Yoong sa lalong madaling panahon at makakasayaw muli kasama ang pinakamamahal niya.